Okay, it's me again, ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At doon sa mga bago pa sa aking YouTube channel, huwag niyo po ninyo akong hanapin sa Pilipinas para magpagawa ng baril o kunin aking serbisyo sapagkat ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Mayadin Shooting Range dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay isa ng consultant. Ayan, at bago ko kayo batiin at pasalamatan ay gusto ko munang basahin ang katanungan ni Ryan Flores. Sabi niya, "Tay, bakit yung baril ko po pag ipinutok ko nabibiyak yung basyo tapos hindi lumalabas yung basyo, naiipit lang sa labasan ng basyo? Ano kaya ang problema nun?" Okay. So bago natin sagutin si Ryan Flores, sana ito ay makatulong din sa ating lahat ng mga subscribers at tagapanood. Ay nais ko lang batiin kayong lahat ng isang mapagpalang araw, lalo tigit ang ating mga OFW. Saan man panig kayo ng mundo, mag-ingat po tayo na huwag tayong magkasakit sapagkat mahirap magkasakit ang OFW, walang mag-alaga sa atin. Isa pa, may mga pamilya na umaasa sa atin sa Pilipinas. Ayan, at gusto ko lang pasalamatan ng ating 33,000, almost 500 na 33,500 na mga subscriber. Paki-share po natin mga video para mas marami pa ang matulungan natin. Tayo po ay isang charity vlogger, kaya nga po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood at hindi nag-skip ng ads sapagkat ang ating pong kinikita sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Tayo po ay nakapagpaaral na ng mga anak na 4, nakapag-graduate na, at bukod pa dyan ay sapat naman yung kinikita natin sa ating kumpanya. Kaya ang naisipan ko na ang ating kinikita sa YouTube ay tutulong natin sa mga estudyanteng kapuspalad. Ayan, at kaya nga po tayo ay may GCash number dito. At gusto ko lang magpasalamat kay Alfredo Isidro at sa nagpakilalang ordo si Paina Las Piñas na tumulong sa ating mga beneficiaries. Hindi po natin ginagamit ang ating mga beneficiaries para kumita ng pera. Ginagamit po natin ay yung ating kaalaman para makatulong sa inyo at yung kikitain natin ay para naman sa kanila. Gayun din po, shout out kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait at personal namang nag-abot sa atin ng tulong. Okay, gayon din kay Boy Umay, Jubila Platoon na natanggap ko na yung pinadala dito sa ating GCash number. Sang-ayon niya sa ating anak na yan ang ating klasorera. At doon pa sa mga gustong tumulong at yung mga tumulong na hindi nagpakilala, please magpakilala kayo. Walang sawa ko kayong pasasalamatan every vlog ko. Ayan, at maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay, at ayan, unang-una sa lahat, ang dahilan ng pagkabiak ng inyong mga basyo, pag yan ay bumibiyak na, ay luag na ang chamber ng inyong barrel. So, paano natin mapapatunayan na yan ay biyak na? Mapapansin ninyo na bukod sa biyak yan ay umiitim yung yung labas. Dahil nga luag na yan, yung blue back niyan na nasusunog na yung powder niya, yung pinakang usok niyan ay lumalabas na dito sa kanyang at ang dahilan pa rin na hindi lumalabas yung basyo dahil nga pagluag na yan, mahina na yung blue back, mahina na ang atras ng kasi pag niyan, sisingaw na dito yan sa labas. Sisingaw na dito yan. Kaya iitim ito at kaya naman yan na bumibiak ay maluag na nga itong chamber. Malaki na ang clearance niya dito. So pag po yan pumuputok ay umi-expand yung basyo. So kung ang wall niyan ay maluang na ang clearance ng maluang ng clearance dito,
mabubuntis at pagkasubra na talaga magkakrak yan. So, delikado na yan. Baka makasabog yung baril. So, paano natin mapapatunayan na maluwag na? Ako'y nagturo, papatunayan ko sa inyo na maluwag yan. Maliban pa sa actual na nangyari. So, ganito po yan. So, ito maraming beses ko na itong ipinakita at itinuro sa ating YouTube channel. Pero, hindi naman kayo na umay. So, ituturo ko ulit. Kumuha kayo ng isang bond paper na gumupit kayo ng 1 cm. Pagkatapos ay isukat ninyo yung haba ng basyo. Ayan. Haba ng basyo at guhitan ninyo. Ayan, may guhit o. Ayan yung haba ng basyo. Pagkatapos ay isuksok ninyo yan dito sa inyong chamber. Ganito. Yan o, yan. Suksok ninyong ganyan at yung guhit ay nakapantay lang. Huwag ninyo papasok lahat. Tapos ay ipapasok ninyo itong bala. Pagkatapos ay ididiin ninyo. Ayan. Pagka yan ay napapansin ninyo na hindi pa na kumbaga hindi man na masyadong luwag, yung nagaganyan pa lang, nahuhulog, okay pa yan. Ang kagandahan, yung kung talagang gusto ninyo yung maganda ang pagkapiting, ito yung medyo bago pa. Ito yung medyo bago pa. O, kita nyo, hindi nahulog yung bala. Hindi ninyong ganyan. Ayan. Ito yung kasarapan. Yan, ganyan. Lagi kong pinapakita yan. Ito yung tamang-tamang At pag yan ay hindi ninyo maisiksik na ganun. Talagang sikip ninyong ipasok na ganun. Kinakailangang ihuning yan. Kailangan na ipapasok ninyo nang hindi kayo gumagamit ng pwersa. Yun ang katamtaman. Kaya yung mga bago na nagrereklamo naman na nagmamalpangsyon, yung mga bagong baril, kinakailangan din ihuning at itruting dahil nga, ang gagamitin naman ninyong bala, wag yung reload. Yung original na factory reload ang gagamitin niyo pansukat na bala. So ganyan ang katamtaman. Pagka yung ipinakita ko kanina, kita nyo, hindi siya basta-basta makuha. Pero dapat linisin muna ninyo yung chamber, linisin ninyo, baka naman yan ay sumikip dahil sa carbon. Naturally linisin ninyo. Paano ninyo malalaman na talagang luwag na? Yung isa kanina natatanggal naman. Itong isa, natatanggal naman ito. Ito. Natatanggal naman yan. Pagka talagang luwag na yan, dublihin ninyo, tatluhin ninyo. Okay, dinubli ko. Tinisting natin sa dubli. Yan Okay pa yan, pag dubli. Pero pag yan ay apat na, pag apat na yan, pag dalawang tupi na yan, at luwag pa rin, yun na. Pag yan ay tinupi pa ninyo ng isa, pag tinupi pa ninyo yung isa at inilagay ninyo at luwag pa rin, yun na. Ano ang gagawin ninyo pagka talagang maluwag na ito? Ito po ay naiisliban ng mga machinist. Machinist po nakakaalam niyan. Machinist o yung mga gunsmith na mga professional na gunsmith. Ang ginagawa ko dito, palalakihin yan. Palalakihin ng konti. Palalakihin yan ng 2 mm. Pagkatapos na mapalaki ng 2 mm yan, papasukan niya ng panibagong bakal. Yung bakal na, hindi ordinaryong bakal. Papasukan niya ng ordinaryong ng bakal. Pagkatapos yan ay bubutasan ng panibago na eksakto na to. Bubutasan niya ng panibago. Eksakto na to. At huhuningin yan, pakikinisin ng kasing kinis. Siyempre, ang butas niya dapat makinis din. Huhuningin yan. Alam po yan ng mga ng mga machinist. Ang tawag po doon ay sleeving. Kasi, ang 1911 ay nasa 14,000. Nasa 14,000 ang presyo. Ngayon, pag ako dati gumagawa nito ganito na natatanggap ko ng hanggang 5,000.
Okay, kung tanggapin kayo ng 3,000, basta maganda yung pakagawa, okay naman. Ganun ang ginagawa dyan, sleeving ang tawag dun. So, dahil kung naka-registered naman yung inyong yung barrel, pag bumili kayo ng bagong barrel, kinakailangan pa ninyo ng ipa-register ng bago yan para sa tawag dito yung parang kinakalibrate yan ng ng EPU, firearms and explosive, ballistic ang tawag doon. So ayan, yun ang sagot ko sa inyo. At huwag ninyong gagawin. Kaya mapapansin ninyo, pag ito ay sumabog ng wala sa barrel, pati itong basyo na ito, halimbawa, huwag ninyong gagawin ilagay ninyo ito sa apoy. Pag pumutok yan, wasak itong basyo. Gaganon yan. Kasi nga, walang nagpoprotekta sa kanya. Walang nagpoprotekta dito, walang umahawak dito. Kaya pag ito yung nilagay ninyo sa apoy at pumutok, hindi naman ito tatalsik ng parang baril eh. Parang granada yan. Kung saan tatalsik ito. Pati itong mga seal na ito ay yan, mabibiyak para magiging mushroom ito. So yan ang kasagutan ko dyan. Yung barrel ninyo ay i-check ninyo. O kung maayos pa yung barrel ninyo, i-check din ninyo yan. Kung nasa tama pa yan at kung sikip yan, pwede ninyong ihuning. May video naman ako ng huning, throating, kung paano yung kompleto na yan. So yan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nag-asmit din naman. Sana may natutunan kayo sa akin. At huwag kayo magsawang magtanong. Hindi naman ako nagsasawang sumagot at hindi rin naman kayo nauumay sa aking mga sagot. Okay, maraming salamat lalo doon sa mga nagko-comment ng magaganda na natututo kayo sa akin. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Hanggang sa muli natin video.